Benedict, ano nga ba ang mga sinabi ng content creator laban kay Commodore Tariela? Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot. Mula nga... si Rolando Bansot. Yari ka. Fake news pa more. Diyan kayo masaya, di ba? Panindigan nyo ngayon. I-push nyo yan. Noong July hanggang October ng 2024. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa tatlong issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una, bago natin malaman kung ano yung mga fake news na yun, bigyan lang kita ng payo, Sasot. Bansot. Ha? Yan kasi. Yan yung ikinabubuhay nyo. Yan yung binubuhay nyo sa pamilya ninyo. Yang paggawa ng fake news, animal kang hayop ka. Diba? Fake news pa more. Diba? Sa pagtatanggol nyo kay Digong, okay namang ipagtanggol nyo si Digong eh. Pero dapat, huwag mag-fake news. Diba? Dapat yung ano lang, yung katotohanan. Pero syempre kasi, ang ginagawa ng gobyerno natin, mga pre, tama naman. Pero, hindi nila nagustuhan. Kaya ang gagawin nila, magpe-fake news. Yung balita, minsan, dadagdagan, at minsan, babawasan. Diba? Yung amo nyo nga si Digong, na mahinga sa dahig, na mahinga tuloy. Nag-relax na sa dahig. Diba? Kayo pa kaya, na mga tae lang kayo? End times rapture, shoutout sa'yo. At kay Nalda Maron, shoutout po. Diba? Si Digong nga walang nagawa. Kayo pa kaya, mga tae lang kayong kulangot kayo. Yari ka ngayon kay Commodore Tariela. Cyber libel. Sakit din sa ulo yan, cyber libel. Naku po. ay ang main... Kasi syempre, kailangan yung patunayan, ha? Yung mga pinagsasabi nyo, kung papakita kayo ng ebidensya sa korte. Paano pag wala kayong ebidensya? Yari kayo. Diba? Tanggap umano $4 million si Commodore Tariela. Ito yung fake news na ginawa sa kanya. Ito. Na ay ang may natanggap umano $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Yan katulad yan. $4 million yung natanggap ni Tariela na talent fee galing sa Amerika. Yun ngayon ang papatunayan mong puki ng ina mo ka, na bansot ka. Papatunayan mo yun. Sigurado dito, kulong ka. Para sa akin, guilty ka na agad, putang ina mo. $4 million Saan mo kinuha yan? Paninirampuri yan, puki ng ina mo ka. Diba? Galing mong gumawa ng kwento, Yan, nadali ka tuloy. Ayok ka talaga. Yan yung pinapalaman mo sa pamilya mo, yung paggawa mo ng kasinungalingan. Utang ina mo, simulan mo sa puki mong bulok. Simulan mo sa talampakan mo hanggang bungo mo, putang ina mo. Ano? Hindi, kulang yung sasampahan ka lang ng kaso. Kulang yun. Dapat sa'yo, babuyin din. Imbis magsisi na ako sa kasalanan kasi may bisita tayo dito, si End Times Rapture. Magkasala tuloy ako dahil sa yung hayop ka na pukpok ang babaita ka. Pukpok ka ba? Ang tanong ko sa'yo, pukpok ka ba? Sagutin mo ngayon tanong ko, gusto kong malaman eh. Patuloy natin to. Ang ina talaga. Pangalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera
mula sa bahay ng House Speaker Martin Romualdez. Oh. Yan na naman, pangalawa. Ang daming pera nun. Grabe. Ang daming pera nun. Saan kaya nila nakuha yung mga impormasyon na yan? Baka yung pera ni... May pera no, naalala nyo yun? Si House Speaker Martin Romualdez nakaupo sa isang mesa. Tapos may pera. Edited yun eh. Hindi ko alam saan nakuha ni Bansot yung impormasyon na yan na inaakusa ngayong kay Tariela. Sako-sakong bag daw. Saan yun? Saan mo nakuha yun? Sako-sakong bag ba or nasa bag? Ano ba? Ano ba talaga? Hayop ka talaga, hindi ka tao. Putang ina mo. Nagawa ka na nga lang ng fake news, pambata pa. Ay, naka pa. Ay, salamat salamat po sa pa-members. Ren ito. Nagpa-members po si Ren ito. Nag-deposit po sa akin ng 125 million at uubusin ko po ito ng 11 days. Salamat po, salamat. Huwag po kayo mag-alala. In 11 days, wala na po yan. Itong mga kampo ng mga Duterte, natatawa talaga ako, No, kamuting tikoy. Maganda nga po sa'yo, ha? At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Grabe ang impormasyon ni ang out of this world. Grabe yung mga impormasyon na natatanggap ni Bansot, Sasot. Pang ibang planeta. Galing pa sa ibang planeta yung mga impormasyon na yan. Pang ibang planeta mga pre. Ay, salamat po Ma'am Rain. Ito sa another 125 billion. Nako, mahirapan akong gastusin to ng 11 days. Gawin ko na lang to. Kasi, kaya ko to. In 11 days, wala na yan. Ay, salamat po salamat. Tuloy natin to. Pang mga alien siguro yung nagbibigay ng impormasyon dito. Hindi ko po kailangan seryosohin yung issue ni Sasot. Kasi mukha mong guloid eh. Di ba? Yun yung matindi. Sabi ko nga sa inyo, mas matindi pa yung mongoloid kumpara sa mukhang mongoloid. Di ba? Yung mongoloid, re-respetuhin ka pa niyan eh. Pero itong mukhang mongoloid, wala na. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapin nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court, for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Ang movement against disinformation naman, nanindigan na ang Nats Cabajosa, shoutout po sa iyo fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Napaka-importante ang public interest at national interest dito, di ba? Because basically, ang kinommunicate ni Sasot sa kanya mga social media attacks against Commodore Tariela, if you side with the Philippines against China, we will attack you. Di ba? Yun ang basic ng basic na message doon, di ba? Papa Rooney, shoutout po.
Dahil sa ngayon ay nakaantabay tayo sa kung ano yung magiging sagot ng vlogger na si Sas Surganto Sasot nga patungkol sa isinampang cyber libel case ni Commodore Tariela laban sa kanya. At yan muna ang ating update mula rito sa Hindi naman siya vlogger eh. Ano siya? Streamer siya. Kasi more on stream naman yung ginagawa niya eh. Hindi po siya vlogger. Streamer, pero ang tingin ko, garbage creator. Diba? Garbage creator. Hindi po siya, hindi siya vlogger. Okay, kinaklaro ko lang po ha. Mr. Reporter. Hindi po siya vlogger. Streamer po siya. Yun. Pero garbage creator nga lang. Bakit garbage creator po? Ano po yung lumalabas sa kanyang social media accounts, mga fake news. So, basura. Basura. Ngayon, kung basura, i-adapt nyo ba yon? Yung basura? Basura nga eh. Diba? Basura is basura. Bakit nyo i-adapt? Lani Lumibaw, shoutout po Ngayon mga preto, bigyan po natin ito ng reaksyon itong patungkol kay Digong, no? Panibagong batch ng mga ebidensya versus Digong. Isinumiti ng ICC prosecutor sa defense team. Ayan Sino ba itong si Leonora Gabriel Alcantara? Bigyan po kita ng kulay. Yan, yung iyong pangalan. Tuloy po natin to. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tanghali, Nel. Kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinumite ng prosecution ay yung pagpatay umano ng Davao Death Squad sa termino ni dating Rodrigo Duterte. Davao City. Sa isang dokumento na may petsang July 1, ibinahagi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaye-Nyang ang kabuuang 1,062 na bagong ebidensya. Sa naunang 10 batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang naisumite. Wow, 1,400! Wala kang kawala dyan. Yari ang tatay nyo. Tapos sasabihin nyo, makakalaya na po si tatay. Yehey! May nakikita ko sa Facebook Yehey! Si Tatay Diggs, makakauwi na ng Pilipinas. Tapos 1,400 yung ebidensya laban sa kanya. Wa mo lipaking ko, Lord. Tuloy natin. Ang hakbang na ito ay bahagi ng rules and procedure ng International Criminal Court. Layo nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyales bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ikalabing isang batch ng mga ebidensya ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng barangay clearance operations noong nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa ebidensya ang background information sa kaso. Samantala, nanindigan si Attorney Nicholas Anong sabi dito? Sabi nga nila, makakalaya na. Ano daw? Makakalaya na siya sa July 9. Pag kayo po ay nakarinig sa mga nagbablog na mga Duterte garbage creator, pag kayo ay nakarinig sa mga content nila na lalaya na daw po yung tatay nila, ang ibig sabihin po niyan, clickbait yun. Gusto lang nilang pagkakitaan yung issue na yan. Pero wala pong layang mangyayari. Gusto lang kumita. Halimbawa ngayon, bigyan ko kayo example. Duterte ako. Gagawa kong content, mag-iisip ako. Ano kayong pakulong gagawin ko ngayon? Pakulo! Eto na. Mag-clickbait ako. Ang ilalagay ko sa title ko at thumbnail ko, Tatay Digong, sa wakas makakalaya na. Nung pinanood nyo yung video, puro lang explanation niya yung maririnig nyo. Wala naman sinabi yung gobyerno natin na si Digong makakalaya na. Wala naman sinabi yung ICC na si Digong makakalaya. Wala lang. Opinion niya lang yun. Gawa-gawang kwento. Di clickbait, di ba? Opinion niya. Di yari. Na-fake news kayo, nauto kayo. Gusto lang pagkakitaan si Digong Ano magagawa nyo doon?
Kaya yung mga vlogger po ni Digong, wala po sila sa katotohanan. Bukod sa fake news na sila, gagamitin pa kayo para pagkakitaan kayo. Fake news sila eh. Diba? Pauto naman kayo. Lead counsel ni dating Pangulong Duterte na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. Kami dito, okay lang. Kumita kami dito. Okay lang. Hindi naman kami fake news eh. Pagkakitaan namin si Digong, okay lang. Hindi naman kami fake news eh. Oh. Diba? Alin pipiliin nyo? Yung produktong bulok o yung produktong presko? Oh, sige nga. Siyempre pag tanga ka, didiis ka, ang pipiliin mo yung produktong bulok. Oh. Former president did not destroy any evidence. Anong sabi ni lawyer nila? Sinabi ko sa inyo noon, di ba? Anong sabi ni lawyer nila? Magkakaroon si Digong ng pansamantalang kalayaan. Umasa kayo mga DDS. Grabe yung asa nyo. Tuwan-tuwa pa nga kayo, lumundag pa kayo sa tuwa. Sabi niyo, yes, si Tatay Digong makakalaya na. Pero anong sabi ko sa inyo? Wag po kayong maniwala dyan. Si Digong, hindi po yan makakalaya. Trabaho po ng lawyer na paasahin kayo. Ha? Hindi naman trabaho ng lawyer na sasabihin, ay hindi, wala ka talagang pag-asang makalaya. Hindi. Pag sinabing lawyer, hindi kayo ididismayan yan. Diba? Trabaho nila yan eh. Para kumita sila ng kumita at bayaran ng bayaran. So, pag dinismayan mo yung mga supporter mo at kliyente mo, anong tawag sa'yo? E di weak kang lawyer ka. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, hindi nga makakalaya si Digong. O diba? Hindi siya nagkaroon ng pansamantalang kalayaan. Nauto kayo ng lawyer ni Digong. Sino nga tong lawyer na to? Si Nicholas Kaufman? Trabaho po kasi ng abogado na magsinungaling. Trabaho niya yan. Halimbawa, abogado ako ni Digong. Ang sasabihin ko sa media, huwag kayong mag-alala. Magaling ako, gagawin ko ng paraan yan, basic yan. Gagawin ko ng paraan na itong tatay ninyo, makakalaya ito. Alam ko yung proseso, huwag kayong mag-alala. Nyari. Nga. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offence. My client did not commit criminal offences. He's here Marian Bern, shoutout po. charges that he did commit criminal offences, that he was responsible for an illegal drugs war. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang dalawang ICC judges sa pagdinig ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Nel, sa kabila nitong mga updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, palaging sinasabi ng kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman na respect the judicial process at patuloy aniya sila sa pagtatrabaho at kumpiyansa ang kanilang kampo na Imelda Pruefer, shoutout po. may uuwi o mapapalaya ang dating Pangulo mula sa ICC. Ayan muna update, balik sa'yo, Nel. Na ngayon, naintindihan nyo na yung trabaho ng mga yan, mga lawyer. Ito nga kaya nga ayaw kong mag-lawyer Sabi ko nung bata pa ako, ayaw ko niyan kasi bakit? Paano pag mamamatay tao yung ipagtatanggol mo? Kaya mo bang lunukin yon? Pagtanggol mo yung pumapatay ng tao? Hindi ko kaya yun. Mamamatay tao ipagtatanggol mo. Diba? Anong gagawin ko bilang isang lawyer? Magsisinungaling ako. Diba? Ganun lang yun. So, yun yung napala ni Digong mga pre, no? Oo. Ay talagang 1/4 na ebidensya pala. Yung isinumite ng ICC prosecutor sa defense team. Nako. Ang tatay ninyo, wala nang pag-asang makalaya po. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre, live natin. Maraming salamat po. Sa hindi pa po nakapag-like dyan nakapag-subscribe. Nako, importante pong makapag-like kayo, subscribe. And syempre, share this video and ring the notification bell para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin.
So maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share. Siyempre, wala mang basher na pumasok. Boring tayo. Ayan, salamat po.